Hello mga kaibigan. Ngayon ay magagawa tayo ng motor. Ito ay Honda Beat. At gagawa tayo ng panggilid. Maglilinis tayo. At ito yung iniwan sa atin ng ating katropa. Ngayon ay panoorin ninyo ang video ito. And sa mga nais magkutingting ng kanilang mga motor, gusto magpalakas ng hatak sa panggilid, magpalit ng bola, ng spring, dito ay meron kayong matututunan. Okay, sa pagkakalas, gagamit tayo ng wrench 8mm. So yan, kalasin lang natin. At ito na nga, gagamit tayo ng 19mm wrench. Ito yung una nating nilagay. At itong pangalawa, ito yung 22mm. So gagamitan natin ng impact wrench para mas mabilis tayo. So ang una natin tatanggalin itong 22mm. Ito yung sa may pulley. And then ito yung sa torque drive. So ayan, ganoon lang siya kabilis. Yakang yaka. So ngayon ay tatanggalin na natin. Okay, tanggalin muna natin lahat. And then i-explain ko sa inyo kung paano ito kalasin. Okay. So ayan na. So make sure lang na nakatabi ang ating mga tornilyo para hindi tayo magkulang mamaya. Dahil mahirap na. So ayan. At ito na nga ang ating torque drive assembly at ang clutch assembly. Tatanggalin natin yan. So ito, tatanggalin natin ng lock nut. Yan. So gagamit tayo ng paa para piitin siya. Siyempre dalawang paa gagamitin natin. And ayan, pakaliwa. Okay. So ayan, tanggal na agad. So napaghiwalay na natin ang clutch assembly sa torque drive. Okay. So parehas pa rin natin itong kakalasin. Tinanggal natin yung center spring. And ngayon tatanggalin natin itong collar. Ito yung collar nya na nagsisilbing pamiit para sa doon sa grasa at doon sa lock, sa pin lock. Tatanggalin natin ang pin lock gamit ang long nose. So ayan, tanggal na. Tatlo yan, tatlong pin lock. Okay. So medyo malinis pa yung ating panggilid, ano? So ayan, napaghiwalay na natin. And ngayon ay tatanggalin natin yung rubber. Dalawang rubber yan. Okay. So kinamay ko lang siya. Kung meron kayong gamit ay pwede na siyang sungkitin dahil matagal na natin itong ginagawa.
ito, natanggal na natin ang rubber. Dalawang rubber po yan. Hindi na natin siya kasama sa linis. Pupunasan na lang natin. So ito naman, ang susunod, ang ating clutch assembly. Tatanggalin na natin ulit yung tatlong lock. Bilog siya. Nagamit pa rin tayo ng long nose. Kung meron kayong flat na screwdriver, yun ang gamitin nyo. So ito na lang ang aking ginamit. Basic lang to. Okay. At ngayon, gagamit tayo ng plies na ganito. Special tools to. Para matanggal yung ating clutch. Itong clutch spring. Ito nga pala ay naka 1000 RPM na. So, ganyan lang siya. So, tatlo lang to. Wow, napakaganda naman. So yan, ito yung ating torque drive nail. Ito nga pala ay bawal mabasa dahil ito ay kakalawangin kapag hindi natin natanggal lahat ng tubig. At gagamit tayo ng degreaser para linisin ang mga parts ng ating panggilid. So yan lang. Lagyan natin ng konting tubig para hindi siya ganun katapang. Okay.
At ngayon, ilalagay na natin itong goma dito sa ating torque drive. Dalawang goma dyan. So, madali lang siyang ilagay. And yun yung unahin natin. Ito yung pangalawa sa pinakadulo. Okay. So, yan. And pag kabitin na natin itong dalawa, itong male and female. Yan, dyan natin ilalagay yung ating pin lock. Dyan, meron siyang gut lock. Ayan, dyan na. And pagkalagay ng isa, lagyan natin ng grasa. Ayan. So, dyan lang natin ilalagay yung grasa sa may parang butas na yan. Pupunuin lang natin. And pangalawang pin lock. So, ayan. Ayan. And last. Ito na. Okay. Lagi lang kayong magpunas kapag mayroong grasa sa inyong kamay para maging malinis lang yung ating paglalagay. Okay. And i-finalize lang natin hanggang sa maging smooth lang yung mga grasa dyan. So, ayan. Ngayon, lagyan na natin yung collar. Ibalik na natin. Madali lang yung ilagay. Okay, medyo ikot-ikutin nyo lang. So, ayan. Okay. So, hanggang sa mapunta na siya dun sa pinakang dulo. And kung mayroon sa may gilid-gilid na lumabis, punasan nyo lang. So, ayan. And then, ito. At sunod natin gagawin, itong ating backplate. Yan, lagyan natin ng grasa. Ito yung ating clutch assembly. And yun, lagyan na natin ang rubber damper. 3. So, hindi yan pwedeng magkulang dahil papangit ang performance yan. So, yan, tamang grasa lang ang ilalagay natin. Huwag sobrang dami kasi kakalat lang siya. Okay. So, ito ang ating clutch. Lagay na natin. Yan. Hindi naman kayo malilito dyan. Hindi nyo makakabit yung spring kapag may baliktad. So, dyan pa lang. Yan yung position yan. 3. And then next, yung ating spring, clutch spring. Naka 1,000 RPM itong sa kanya. Medyo upgraded to. Ito ay may counting delay pag tumatakbo. So, gagamitin natin ulit yung ating tools kanina na ginamit. So, ganyan lang yan. Okay. So, medyo mabigat lang itong 1,000. Kung may tools kayo na straight lang yung dulo na ganyan, mas maganda.
So, ito lang kasi yung available sa akin. Okay. So, yan, medyo pukpukin lang natin ng konti. Yan. So, yan. At ito, natapos na natin ikabit lahat ng clutch. Yung clutch spring. At ito, ilalagay natin itong pang-lock. Okay, and then yung clip para malak siya. So, hanapin natin dito sa ating box. So, ayan. Pukpukin muna natin pala bago natin ilagay yung clip para makompress. And yan, gamit lang din yung long nose ay ibabalik na natin yung circlip. So, tatlo yan. So, yan. Natapos na natin ikabit ang itong torque drive. Tapos na din natin itong clutch assembly. At ngayon ay ilalagay na natin ng spring. Okay. So, ilagay natin, tapat lang natin doon sa may collar. And yan, siguraduhin lang natin mahigpit ang pagkakalagay. And huwag natin kakalimutan itong collar na to sa ibabaw. Okay. Then saka natin siya ilalagay. Bali 1,000 pala. Yung 1,000 din yung kanyang center spring. 1K yan. 1,000 RPM. And then yan, lagay lang natin doon. And yung lock, ayusin natin yung pagkakalagay. Dapat pantay lang siya. So ayan, nakabit na natin. And then gagamitan na natin to ng tools na panghigpit natin dito. So ayan, nabili ko lang din yan sa Shopee. So, hand tight muna tayo bago natin gamitan ng impact wrench. So, ito na. Pakanan. Make sure na pakanan ang ikot yan. Okay. Tinapakan natin. And yan. Okay. So, tapos na ang ating and Bariling kita. Ay, sinayang na yung pulbo. okay. So, isusunod natin Tapos na. itong ating pulley. Okay, yung bola. Kapag ka nga pala ang bola ninyo medyo may kanto na, pwede nyo niyang palitan yan. So, nagkakaroon niya ng kanto dahil sa dumudumi yung ating mga panggilid. Kaya lagi tayong maglinis ng ating panggilid. Ako every 5,000 nililinis ko na. So yan, nakabit na natin yung 6. And ito namang cover niya. Sinayang na. Pulbo.
So, yan. Paluin. Okay. Paluin. Ikaw, tigas ng Then, ulo mo talaga, ha? Lahat paluin na yan eh. Inubos na ng pulbos. Kabago-bago na yan. Ano na kita? Ayan, sinigang na maliit. so ilagay na natin itong bushing. Yung bushing. Lagyan natin ng grasa. And kakabit na natin. Lagyan natin ito ng grasa. Ito parehas itong dalawa nating mayroong thread na pinagkakabitan ng ating mga panggilid. So yan, ganyan ang paglalagay dyan. So kung baguhan pa lang kayo, make it sure na kapag kakalasin ninyo yung inyong mga motor ay inyong picturean. And ganyan din ang ginagawa ko nung una para matandaan ko kung paano yung pagkakalagay. So ganito, ito yung tips dito sa paglalagay ng inyong fan belt. Okay, ganyan ang pagkakalagay para hindi masira kapag pinaikot ninyo. And sunod natin, ito yung drive face. So make it sure na saktong-sakto siya sa lapat ng mga ngipin. And ito, ay may nakalimutan ako dyan. So yan, lagay natin to dito. Okay, kasi itong drive face na to, itong panggilid dun sa may ginagawa ko na yan, na upgraded na kasi yan, medyo iba na yon. So ayan, natapos na natin. At ngayon ay ikakabit na natin itong clutch assembly dito sa ating torque drive. Ilalagay natin yung center spring. Okay. Then last, yung ating tornilyo. So tapos na. Higpitan natin yan. Okay, double check lang. Okay. So ito pala mga tropa, yung mga ginagawa nating motor ay Honda Beat, yung click, mga panggilid. So higpitan natin to. Okay, tamang higpit lang. Mga 2 o 3 higpit dun sa ating impact wrench. So yung susunod natin, lagyan natin ng grasa yan. So ganito yung pagkakabit. Okay, so lagyan natin ng grasa, pati itong ang loob ng yung bearing dyan, kailangan laging may grasa yan para hindi masira ang mga bearing. Okay, so kabit na natin. So ganyan lang yan. Okay, so yung pinakang pinali, ito, ilalagay natin tong yung clutch bell. So lagyan natin to, yung mga tornilyo nya. So ayan, 19 mm. Gagamitan natin ng impact wrench. So konting higpit lang din. So yan. So bago natin siya takpan ay
atin muna siyang paanda rin para may humigpit yung kapit ng ating fan belt. So yan. Okay na yan. Saglit lang para so ngayon lagyan na natin to. Medyo madumi na. Bali wala kasi yung ating tropa. Kakabit na lang din natin pagka nakakabili na siya ng bago. Hinanginan ko na lang muna. Ibalik na natin itong air filter. Okay. Thanks for watching and seeing another tutorial video.